po ang ating Diyos. At ngayon po mga kapatid, dadako na tayo sa ating pong message mula po sa salita ng Panginoon. Handa na po ba tayong makinig? Amen. Amen. Yan, so we long more, na tayo po ay palakasin sa atin pong espiritu. So hindi lang yung lupang katawan lang natin ang concern po natin sa atin pong buhay na laging malakas at laging malusog. So we long more, at una po nating concern bilang isang Kristiyano ang ating espiritu na tayo po ay palakasin at turuan ng Panginoon. At ngayon po mga kapatid ay pagpatuloy po natin ang ating pong series dito po sa Philippians chapter 1. So samahan niyo po akong muli sa aklat po ng Filipos in chapter 1 verse 20 to 22. At kasama din po dito ang verse 29 at ang verse 30. So parang nung anniversary po natin, ito din yung passage. Pero sa ibang perspective natin makikita kung ano po ang sabi dito is kung ano yung buhay na meron po si Paul. Na siyang buhay na meron din po tayo. Philippians 1 verse 20 to 22 and verse 29 to 30. So kung nakita na po natin, tayo po sandali muling magsitayo para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. Verse, sa last part po ng verse 18, yes, and I will rejoice for I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ, this will turn out for my deliverance, as it is my eager expectation and hope that I will not be at all ashamed, but that with full courage, now, as always, Christ will be honored in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Verse 22, if I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me. Yet, which I shall choose, I cannot tell. Verse 29, for it has been granted to you that for the sake of Christ, you should not only believe in Him, but also suffer for His sake, engaged in the same conflict that you saw I had, and now hear that I still have. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Muli po, Ama, salamat po sa umagang ito sa pagkakataon na muli po kaming makapakinig ng inyong pong salita. At dalangin po namin, O Diyos, ang fruitful application po nito sa amin and kung paano po kami maging pagkatapos po ng mensaheng ito. At ang pong tagapagsalita na patuloy niyo po lamang na itago sa likod ng inyong pong kabanalan at ang glory niyo po lamang ang maitaas namin sa oras na ito, Panginoon. At muli, salamat po sa pagkakataong ito na inyong pong pinagkaloob sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. Ang pamagat po is The Life That Is Worth Living. So last Sunday, sinimulan po natin ang taon sa kung paano po natin dapat tingnan ang buhay na meron po tayo bilang isang Kristiyano. So hindi po ang criteria natin para masabi natin that our life is a worth living one is kung ano yung achievements po natin sa buhay o kung ano po yung mga pag-aari po natin sa buhay. So kung nakita po natin, 'di ba, sa Amerika yung nangyari pong wildfires. So kung ilan pong mga palasyo o mansyon ang nasunog at hindi lang po basta-basta mga palasyo ito, $100 million po ang halaga ng bawat mansyong 'yan na ang nagmamay-ari po ay mga Hollywood celebrities, mga negosyante, mga maimpluwensyang tao. So hindi po basta-basta ito pong nangyari po sa Amerika na wildfires. So, ang sabi daw po is climate change. So, which is unusual na talagang ganun kalaki, ganun ka-extensive yung epekto nung sunog. So, kumalat siya from kabundukan patungo doon sa mga neighborhoods, o doon sa mga communities. So, ganun po katindi kung paano po ang Diyos ay magpaalala
sa atin, sa mundo, kung sino po siya. So, kapag mayroong ginawa talaga na laban sa Panginoon, so mayroong paraan ng Diyos kung paano niya ipakilala ang kanyang sarili. So, like for example, the Tower of Babel. Di ba? Kung matatandaan po natin na ang tao may hangarin kanya para sa Diyos pero hindi ito ang nais ng Panginoon. Kaya winasak niya ang tore at nangalat po ang mga tao at binigyan niya po ito ng iba't ibang lengguwahe para hindi sila magkaintindihan. So, yun po makikita ho natin sa pangyayaring ito that hindi po ibig sabihin na God is not God is not in control. O hindi kontrolado ng Diyos ang sitwasyon, but instead, ipinakita ng Diyos kung sino ho siya sa kabila po ng sakunang ito. But nandun pa rin po yung kalungkutan po natin para po dun sa mga nasunugan and dun sa mga naapektuhan po ng tinatawag po nating wildfires. So actually, hindi po ito isang wildfire. Ano po? So yan po ay kalat. Kung titingnan po natin sa balita, so kung merong halimbawa ay isang wildfire sa isang lugar, so meron pang nasa ibang part ng LA na nagkakaroon din po ng wildfire. So parang nasa 5 yata na areas yung meron pong wildfire ngayon. So again, the life that is worth living, makikita po natin first as our first point is a life that honors Christ. So ang unang katangian po ng buhay that is worth living for us is a Christ-honoring life. Nagpaparangal po sa Panginoon, hindi ho nagpaparangal sa atin. Kaya pag tumanggap tayo ng papuri dahil sa ating paglilingkod, ay huwag nating angkinin. Ano po? Talagang magkaroon tayo ng takot sa Diyos na sabihin natin, ay hindi, ito'y bigay ng Panginoon sa atin. Kung ano man yung meron ako na i-contribute ko, nagagamit ko para sa Panginoon, ito'y biyaya ng Panginoon sa akin. So hindi ko ito akin, o hindi ito akin na sa ganang akin. Yan na po. Kasi meron pong mga tao na pagka sila'y tumanggap ng commendation or ng papuri sa kanilang talento o sa kanilang mga gifts, so ang pakiramdam nila is parang tumataas ang kanilang kumpiyansa. Tumataas din ang tingin nila sa kanilang sarili. So, which is not para sa atin. Kaya sabi dito is a life that honors Christ by dying to sin and by living to righteousness. So, ano ba ang prioridad natin sa buhay na ito? So, ano ba ang tina-target natin sa buhay na ito? So, ang target natin is, sabi dito, dying to sin. Tigilan natin kung ano ang alam nating kasalanan sa harap ng Diyos at ipamuhay natin kung ano ang karapat-dapat sa Diyos. So, yan po sana ang maging kumbaga, isa sa mga tinatanaw po natin na magawa po natin this year. Na ang buhay natin ay makitaan na talagang we die to sin and we live to righteousness. So, lumalayo tayo sa kasalanan, lumalayo tayo sa mga tukso ng sanlibutan, kung ano man itong tuksong ito, at tayo po ay tumutungo palapit sa Panginoon in righteousness. Kung ano ang mga bagay na matuwid at banal at katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya ang sabi po sa Romans chapter 12, mga kapatid, it's our act, sabi nga, a spiritual service by not conforming to this world and through the renewing of your minds so that you will understand, para maintindihan natin kung ano ang katanggap-tanggap, kung ano ang kapuri-puri sa Diyos. So hindi po basta lang tayo a-attend sa church na huwag niyong papakialaman kung anong buhay meron ako, basta ako'y nandito sa church, okay yon. So hindi po ganon. Kasi ang concern ng Panginoon sa atin is maging iba tayo. Ang concern ng Panginoon sa atin is to not be conformed in the pattern of this world, but conforming into the image of Christ. Tayo po'y maging katulad ng Panginoong Jesus. That's why what are you dying for and living for should honor Christ. Kung paanong ang mga apostol
kung paanong ang mga nauna sa ating mga lingkod ng Diyos, saan nila iginugol ang kanilang buhay. Saan nila iginugol ang kanilang oras sa ministry. Ano po? Sa pagpe-present ng mabuting balita, sa pamumuhay ng mababa, dahil tinutularan nila ang halimbawa ng Panginoong Hesus. Kagaya po na sinabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians 11, "Follow me as I follow the example of Christ." Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko sa Panginoong Hesus. So, hindi ibig sabihin, ako ang inyong tularan. Okay? Ang sabi ni Paul, as I follow the example of Christ. Kung paano ako sumusunod sa yapak ng Panginoon, ito din ang inyong tularan. Amen? So that is number 1. A life that honors Christ. So see to it, mga kapatid, sa buhay po natin, na nabibigyan po natin ng karangalan si Kristo sa isip natin, sa bibig natin, sa damdamin natin, sa kilos natin, sa kabuuan ng ating pagkatao. Mahirap man sapagkat makasalanan ang mundong ito. At ang laman na meron po tayo, nandun pa rin ang tendencing magkasala. But ito po ang ating patutuo, mga kapatid. Sumasa atin po ang Panginoong Hesus. And we are now a new creature in Christ. So the old things, sabi doon sa 2 Corinthians, the old things passed away. Wala na. Hindi ibig sabihin na parang naka-hibernate lang. Ano po, or parang parang sa cellphone, silent mode. So hindi po dapat. But instead, sabi doon, wala na talaga. Ano po, passed away. And all things have become new. And number 2, a life that presents Christ. So, following the example of Christ is a life that is worth living. Mga kapatid, by living, sabi dito, by faith. Kung paano tayo nabubuhay sa pananampalataya at hindi sa nakikita lamang natin. Kaya nga, marami hong tao ngayon na di-depressed. Ang mga taong wala kay Kristo, they are more vulnerable na magkaroon po, ng depression. Iniisip nila na baka ito ang mangyari, hindi pa naman nangyayari. But by faith, sabi dito, alam natin na tayo po ay secured, alam natin na tayo po ay safe sa Panginoong Hesus. Ano man ang mangyari sa atin. Ano po? So alam po natin kung iba-ibang degrees, iba-ibang mukha, iba-ibang aspect ng pagsubok ang dumarating sa atin, and we know na maaaring ito yung paraan ng Panginoon para tayo ay bumalik sa Kanya, o paraan din ito ng Panginoon para magpatuloy tayo sa buhay. Dala po ang aral ng pagsubok na ito. Di ba? Kaya ito po yung sitwasyon ni Paul whether by life or by death. Kaya sabi niya sa verse 21, "For to me, to live is Christ and to die is gain." Pag namatay ako, salamat sa Diyos kasi makakasama ko na siya. Pero pag pahintulutan pa ng Diyos na buhay pa ako, ano po sabi niya sa following verse? It means fruitful labor for me. At kasama ho doon sa pagpapagal niya, sa biministeryo niya sa Panginoon, is yung kanyang pag-asa. Dala niya bilang isang lingkod ng Panginoon. Kaya, napakapalad po natin, mga kapatid. Na tayo binigyan ng buhay na ito, na nabubuhay sa pananampalataya. And we know that faith, ano po sabi sa Hebrews, this is the substance of things we hope for. Diba? This is the substance. So, hindi po ito drawing. Ito ho ay actual. Na bagay. Na mga bagay na ating inaasahan. Diba? Ito yung pananampalataya. Kahit hindi pa natin natatanaw, but nandun na yung ating pag-asa na ito ay darating sa atin. Kaya, we live in a way na kahit hindi pa nasa atin, ay nasa atin na. So, yun po yung sitwasyon.
Ano po? We live in a way na parang nasa langit na tayo kahit wala pa tayo sa langit. Amen? Amen. Kaya totoo ho na ang buhay ng Kristiyano is sulyap. Ano ho? So it is a training ground, and at the same time, tayo ho ay nasa-satisfy ng realidad ng langit na naghihintay sa atin. Kung paano natin hintayin ang darating na buhay or yung tinatawag po nating buhay na walang hanggan. And also living with humility o may kababaang loob. Sabi po doon sa Filipos, di ba? Ang halimbawa ni Kristo ay halimbawa na dapat nating sundin. At ito po ay ang kababaang loob ng Panginoong Hesus. Kaya makilala ho tayo bilang mga mabababa at hindi matataas. Ano po? Mataas ang ere. Di ba? Pag nag-away, for example, nangyayari po yan sa mag-asawahan, sa loob ng tahanan, kung sino pang mananampalataya sa pangmatigas. Parang sala, ano? Parang hindi siya tama. Pero sabi dito, ipakita natin ang halimbawa ng Panginoong Hesus sa kahit anong sitwasyon. At ang pamumuhay ng dalisay. So, living in purity. So, which means, tayo ho ay lumalayo sa kasalanan at sinisikap natin sa biyaya tulong ng Panginoon na ang buhay natin ay buhay na katanggap-tanggap sa Kanya. So these are the two. Ano po? Ito po ang unang dalawang punto po na pinag-aralan po natin nung nakaraang linggo. Kaya it is a matter of whom you are giving honor and whose example of life you are showing like that defines a life worth living. So ito ho ay kung sino ang binibigyan natin ng karangalan. So, sino bang napaparangalan pag, let's say, kung ano ang ating priorities ngayon? Sino bang nag-glorify o nabibigyan natin ng honor sa mga priorities natin ngayon sa buhay? Is it Christ? It should be Christ. Pero kung ito lamang ay para sa atin, tayo ang ma-honor, tayo ang mag-glorify, pag naabot na natin itong minimithi natin ito, itong pinapangarap natin ito, hindi po ito aligned sa sinabi po ng banal na kasulatan. Make it Christ-honoring. Ano ho? Or God-honoring. And also, whose example of life, kaninong halimbawa ng buhay ang tinutularan mo. Baka meron kang paboritong bayani at ito ang sinusunod mong buhay. Pakatandaan po natin, kahit po ang mga bayani ay mga makasalanan din. Ano po, kahit o yung mga sinasabing mga taong magandang halimbawa na dapat tularan ay mga makasalanan din. Even Mary, okay? Kahit o si Maria, ang ina ng ating Panginoon. Kaya sabi niya sa Lucas, ang aking kaluluwa'y nagagalak sa iyo, Panginoon ko na aking tagapagligtas. So tinawag niya ang Diyos na kanyang tagapagligtas na nangangahulugan na siya rin ay isang makasalanang iniligtas. Kaya hindi ho siya dapat sambahin sapagkat Diyos lamang ang dapat sambahin. So again, sabi nga, these two things, ano po, whom you are giving honor and whose life or example of life you're showing like defines a life that is worth living. Better to identify it as Christ than a mere person whose fallenness is not obscure. Kitang-kita naman. Kahit maganda ang estado ng buhay, pero nabubuhay sa immoralidad. Kahit magara ang sasakyan, pero nabubuhay sa masamang bisyo. Fallenness. Okay? So, hindi po ito ang halimbawa ng buhay na dapat nating tularan, kundi ang buhay ni Kristo. So, katulad po ng mga individual na ang kanilang pananaw sa buhay ay magkamal ng limpak-limpak na ari-arian, pero sa isang iglap ay mabubura din. Sa isang iglap, mawawala din na parang abo, katulad nga po na nangyayari sa Amerika.
Di ba? Kahit man ito ay gawa sa metal, kahit man gawa ito sa konkreto, kahit sabihin man natin, ay talagang ang engineer na gumawa nito ay sabihin nating pinakamagaling sa balat ng lupa. Kahit itong architect na gumawa nito o nag-design nito is pinakamagaling sa balat ng lupa. Pag nadilaan po ng apoy, kahit yan ay nagkakahalaga ng 100,000,000, mauuwi din sa wala. Di po ba? So again, sabi dito, ang Diyos na siyang nagpapaalala sa atin na siya lamang ang bigyan natin ng karangalan at ang halimbawa ng kanyang anak ang dapat nating sundin, ay siya ring Diyos na aktibong nagpapakita ng kanyang katuwiran. Okay? So that event na yon is God's active showcase of His righteousness. Ito ho ay aktibong pagpapakita ng Diyos ng kanyang katuwiran. He never tolerates evil. Kailan may hindi ho pinabayaan ng Diyos ang kasamaan hanggat hindi ito mapaparusahan. Ano po? Kaya those people who labor for nothing will bear nothing. Nakalulungkot man, baka meron po tayo na tinitingalang tao pero nagpapagal sa wala. Nagsumikap at nagtagumpay sa mundo pero ang bunga nito'y mauuwi rin sa wala. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, you work for what and for whom? Kung tayo masipag na tao, you work for what and for whom? Para saan natin to ginagawa at kung para kanino natin to ginagawa? Sipagan man natin ang limpak-limpak. Sabi nga talagang sobra-sobra. Para tayo ho ay kumita. Pero kung hindi natin uunahin ang Diyos, kung hindi natin uunahin ang Panginoon na siyang nagbigay nito sa atin, baliwala. Kaya tanong dito, you work for what? Siyempre, Pastor, para kumita. Well, hindi po yan masama. Pero kapag sumobra na doon, yun ang hindi na tama. Kaya sa tingin mo, hanggat kaya mo pa, sige, kuha. Pero tandaan po natin, ang Panginoon po ay matuwid sa atin. Tinutuwid tayo ng Panginoon sa bagay na dapat ay matutuho tayo. Okay? Kaya number 3, bilang ating ikatlong punto na sa magiging focus po natin ngayong umaga, is a life that labors for Christ. So the question again, sabi doon, you work for what and for whom? It should be Christ. Okay? Dapat ang Panginoong Hesus ang ating purpose, ang ating, pinaka-target natin, kaya natin ginagawa ito. Instrumento lang ito para ibalik din natin sa Kanya kung ano po yung ating ginagawa. Okay? So this is a life that labors for Christ. That's why sabi ni Apostle Paul in verse 22, if I am to live in the flesh, at yun na nga po ang naging sagot ng Panginoon sa kanya, hindi ho siya namatay doon sa imprisonment nung panahon po na ito. If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me. So, what fruitful labor is this? Bakit sinabi niya that this labor is a fruitful one? Not simply labor. Okay? Hindi lang sinabi ni Paul na only to be industrious. Maging masipag ka o masikap ka. Doon lang umiikot ang pagiging isang lingkod ng Diyos. No, sabi niya, that means fruitful, mabunga. In what way para sinabi niya itong mabunga? Kaya sabi niya, a fruitful labor for me, yet which I shall choose, I cannot tell. Okay? So, tingnan po muna natin yung sinabi po doon, that if I am to live in the flesh. Kasi po, ang flesh o laman, kapag binasa po natin sa Bible, ang usual po na iisipin natin is, edi yung makasalanan. Yung sinful way of life. Yun yung magiging connotation po natin.
Pero yung gamit po dito, although the same Greek word po ang gamit, so this is from the Greek word sarx. Ang ibig sabihin po ng flesh po dito is the physical life of Paul sa kanyang pagiging tao o sa kanyang pagiging laman. But it doesn't mean siya'y mabubuhay pa rin sa pagiging isang makasalanan. So yun po yung pagbibigay linaw po natin doon sa salitang flesh. Ano po? Nasabi niya, if I am, sabi niya, to live in the flesh. So yun po ang sabi. Ang cross-reference po natin dyan is 2 Corinthians 10:3. Ang sabi po niya, for though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. So kahit man tayo'y nabubuhay sa laman, we are not waging war. Kasi ang tunay na kalaban ho dito, so tuloy po natin ang pagbasa. In chapter 10 verse 3 down to verse 5 sa 2 Corinthians, ang sabi po niya, for though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ, being ready to punish every disobedience when your obedience is complete. So, this is more of spiritual. Hindi po ito physical. Ano po? Kaya hindi po ang konteksto ni Paul dito is magpapatuloy siya sa pagkakasala, kundi sa kanyang pagiging tao bilang isang binagong Kristiyano. Okay? Kaya sabi dito is the physical life. So in other words, he sees himself that he is opportune to bear more fruit through ministry. Siya'y mas maging mabunga pa sa pamamagitan ng kanyang pagmiministeryo. And all that he wanted to do is to bear more fruit in the service of Christ. That's why he said it is a fruitful, or it means a fruitful labor for me. Kaya mga kapatid, ang anak ng Diyos ay hindi tamad. Amen? Amen. Ano po? Sabi daw ang bukod sa nanay daw, ang pinakamagaling daw magpatulog ng tao ay pastor. Totoo ba yun? Yan. Ewan ko sa inyo. Totoo yan. Pastor daw ang pinakamagaling din magpatulog pag nagme-mensahe. Bukod sa nanay. Di ba? Pero sabi dito is, ang tunay na anak ng Diyos ay, sabi dyan, workaholic. Pero hindi siya workaholic in a way na doon lang sa being an employee or sa gawaing bahay sa masipag, but in the service of Christ. Siya ay nakikilalang masipag din sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? So what does it mean? What fruitful labor, sabi diyan? What does fruitful labor mean by the Bible? So first, unang punto po natin or some point, it is a fruitful labor operated by God. So who is the one behind your fruitful labor? Kailangan maliwanag sa atin na may nasa likod po niyan, hindi lang basta tayo gumagawa. Hindi lang basta tayo nagsisikap sa gawain. Philippians chapter 2 verse 13, sabi diyan, for it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. It is God who works, sabi diyan, who works in you. Kaya ang mga anak ng Diyos is working, not sleeping. Because our God is at work right now. Okay? God is at work in you right now. Mga kapatid, kaya huwag tayong magpatalo sa kung ano man yung mga discomfort na meron po tayo ngayon. Pagkalamig, sarap matulog. Sarap pumikit. Yung pagpikit, hindi na makamulat.
So marami tayong discomfort na ginagamit ng kaaway para hindi natin maibigay sa Diyos yung dapat nating ibigay na work. Ano po? Kaya sabi dito, for it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. So we work for His good pleasure. Okay? Not to please people, but to please Him. Hindi ho para sa tao. Hindi para makuha natin yung kumbaga yung suporta ng ating kapatid o ng pastor natin. Kaya tayo nagsisipag sa pag-attend. Nagsisipag tayo sa pag-invite. So not to please the person beside you or to please your pastor, but to please God. So it becomes a fruitful labor since God is at work in you. Kaya sa mabungang pagpapagal. Dahil ang Diyos ang nasa likod mo. He is at work in you. He is always at work in you. Okay? So never po sa buhay natin na hindi ho tayo wala sa atin yung atensyon ng Diyos. Never po yan. Na nangyari po sa atin na wala sa atin ang atensyon ng Diyos. Lagi ho tayong nasa atensyon ng Panginoon. Lagi tayong lagi tayong concerned ng Panginoon sa atin. Always concerned ho ang Panginoon sa atin. Kaya sana ganun din tayo. Lagi din tayong concerned sa ating spiritual na buhay. Kung paano ang Diyos lagi siyang concerned sa atin para tayo umunlad sa ating paglilingkod, sana ganun din sa atin. Sana hindi matapos po ang taong 2025 na wala pa rin tayong gana, wala pa rin tayong buhay na maglingkod sa Kanya. Ikalawa po, it is a fruitful labor ordained by God. So not only that God operates, but it is God who ordained your work, sabi dito, your fruitful labor, in Ephesians chapter 2 verse 10, makikita po natin, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. So we know the purpose, maliwanag, sabi dyan, para sa mabubuting gawa. So we are not saved by good works, we are saved for good works. And which God prepared beforehand. So, hinihanda na ng Diyos. Kaya ito ho yung nangyayari sa atin. Kaya ang proseso is kailangan kang maligtas bago ka maging masipag sa mabubuting gawa. Hindi ka masipag sa mabubuting gawa para maligtas. Yan ang ginagawa ng relihiyon. Yan ang kaibahan ng nakakilala sa Panginoon. Sa mga naligtas, kailangan mo munang makilala si Kristo bago mo maintindihan bakit dapat tayong gumawa ng mabuti. At para saan tayo gumagawa ng mabuti. Para sa atin ang ating mabuting gawa. Yan po ang sagot ng Biblia. Okay? So, which God prepared beforehand and that we should walk in them. So, it becomes a fruitful labor since God has prepared it for you beforehand. Wala pa ang lahat ng bagay nasa isipan na ng Diyos na ito ka sa darating na panahon. Magiging ganito ka sa Kanyang itinakdang panahon. Samantalang tayo, ang alam lang natin, yung nangyayari ngayon at yung nangyari kahapon o maaaring yung nangyari din nung nakaraan. Pero kapag halimbawa ang tanungin na sa atin, uy, tanda mo pa gayon nangyari nung ikay musmus pa? Tanda mo pa ganong ikay, wala pa isang taon, nakakain ka ng ipis. Yan. Tanda mo ba nung ikay baby pa? Ginagawa mong merienda ang lumalabas sa iyong... Yan. Bumalik ko doon, bata pa eh. Pero ang Diyos ho, sabi dito, God prepared it beforehand for good works, to do good works. Okay?
Kaya sinabi ni Paul, it is a fruitful labor. Hindi na siya basta masipag. Kasi, Pariseo pa lang sa masipag na siya. Nasa relihiyon pa lang sa napakasipag na niya. Kaya sabi niya doon sa Philippians, chapter 3, ay di hamak na mas higit ako sa inyo. Ano? Hebreyo ng mga Hebreyo. Pariseo. Mula sa tribe of Benjamin. Sabi niya, di hamak na mas marami akong pwedeng ipagmalaki sa pagiging Hebreyo o sa pagiging Pariseo. Pero hindi yan ang nagligtas sa kanya. Ano mang ginawa niya bilang isang Pariseo at bilang isang Hudyo, hindi ito nagligtas sa kanya, kundi si Kristo. Kaya ngayon na kay Kristo na siya, tinatawag niya ang kanyang pagpapagal bilang isang mabungang pagpapagal, a fruitful labor. And number 3, pangatlo po natin, it is a fruitful labor empowered by the Holy Spirit. Not only that it is God who operates, sabi diyan, God is at work in you. Not only that God ordained it, your fruitful labor, but it is a fruitful labor empowered by the Holy Spirit. So meron pong nagbibigay sa atin ng kakayanan para magawa natin ito. Kaya hindi tayo pwedeng magmayabang. Ano po, na for how many years na tayong nasa ministry, kahit wala tayong kasama, nandun pa rin na tayo ay nakatayo pa rin. So hindi po yan. It is empowered by the Holy Spirit. Ano po? So sabi dyan, tingnan po natin sa Colossians chapter 1, from verse 6. Okay, Colossians 1:6. Ang sabi po dito. Pero gusto pong simulan muna dito sa verse 3 para mas maliwanag po yung talata. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints. Because of the hope laid up for you in heaven, of this you have heard before in the word of the truth, the gospel, which has come to you, as indeed in the whole world it is bearing fruit and increasing, as it also does among you, since the day you heard it and understood the grace of God in truth. So, from the gospel. So, ang kumbaga pivotal point diyan is the gospel. Nung napakinggan nila ang gospel, the word of truth, na dumating sa kanila, at ganun din sa buong mundo, sabi dito, it is bearing fruit and increasing. Di ba? So, siya'y nagiging mabunga. Ang buhay natin sa Panginoon, yung pag-asa natin sa Panginoon, ay mas nagiging, sabi dito, mabunga and increasing. And from verse 9, mababasa din po natin, and so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will, in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him. So what is fully pleasing? Sabi dito, what is a manner worthy of the Lord? Bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. So ito yung sinasabing fruitful labor, mga kapatid. Ano po? Sabi dyan is bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. So nagiging mabunga tayo sa mabubuting gawa at tumataas ang ating kung paano natin makilala ang Diyos. This is intimate na knowledge of God, not simply knowledge of God. So, hindi po ito basta theologian ka lang. But ang sabi dito is you are increasing in your knowledge of God, intimate and personal. Ikaw at ang Diyos. Hindi yung general knowledge about God ang sinasabi po dito.
That means fruitful labor para sa isang Kristiyano. Kung naintindihan niya ang mabuting balita at kung paano niya ito tinanggap at kung paano siya nabubuhay para dito, then you bear more fruit. Sabi dito, that fully pleases God. You bear more fruit and increase in the knowledge of God. Amen? Kaya sabi dito is, this is a fruitful labor empowered by the Holy Spirit. Kaya pag sinabi po nating fruitful, kaya nga sabi ni Paul is fruitful labor, so meron po itong descriptions. Ano po? So yung tinatawag nating spiritual fruit. Hindi po ito material, mga kapatid. Although ang Diyos po nagpapala din materially. Okay? So kung matandaan po natin, yung isa sa nagkwento sa atin is about po doon sa may-ari ng man trade na ang ginamit ng Diyos ay sina Pastor Tika. So, yun daw pong may-ari ng man trade ay nakakilala sa Panginoon. We know that, sabi nga, mayaman. Ano po? So, gumagamit po ang Diyos ng mga ganung tao, mga ganung bagay. Pero, not primarily, material po ang pagpapala. Kaya sabi dito, o bunga ng pagpapagal sa Panginoon. Kundi sabi po dito is spiritual. At kung titingnan po natin sa Biblia, ang spiritual fruit po is described in 3 general kinds. So may 3 na tinatawag po nating spiritual fruit. First, we have the attitudinal fruit. So kapag sinabi po nating attitudinal, is more of your virtues. And that is what we call the fruit of the Spirit. Okay? Bunga ng Espiritu. Yan yung unang bunga. Mga kapatid, nakaraang series natin yan, the fruit of the Spirit. So ito yung isa sa mga tinatawag nating spiritual fruit. That's why, ang question nyo dyan, are you growing sa lahat ng bunga o sa bunga ng Espiritu? That includes love, joy, peace, patience, goodness, gentleness, faithfulness, meekness, and self-control. Growing or not growing. Doon mo natin na-determine kung tayo ba ay fruitful sa ating labor o hindi. At it somehow affects our view if the life that we have in Christ is a worth living one. Kaya mag-aasam na tayong umalis sa gawain. Yun po ang problema. Ano po? So we have the attitudinal fruit. And then number 2 is the action fruit. So binanggit po yan sa verse 10 ng Colossians 1. Sabi dito, so as to walk in a manner worthy of the Lord, that is, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. So action fruit is preceded by the attitudinal fruit. Kung walang bunga ng Espiritu, walang aksyon. Ayon po sa sinasabi ni Apostol Pablong, mabungang pagpapagal. Kaya sabi dyan, it is preceded by the fruit of the Spirit. Kailangan sigurado ho tayo na nasa atin ang Santong Espiritu. Ligtas sa madalit salita. At kung wala sa atin ang Santong Espiritu, walang bunga ng Espiritu. At kung walang bunga ng Espiritu, wala hong action fruit na magbumula sa atin. Kasi yan din po ay galing sa Diyos. At ang sabi po diyan, it includes sanctification o pagpapabanal. Okay? Yung sinasabi ni Paul, the fruitful labor includes sanctification. Romans chapter 6, verse 22. Ano pong sabi dyan? Romans 6:22. But now that you have been set free from sin, so set free is another word for salvation, actually, deliverance, set free from sin, and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification, and its end, eternal life. Tatlo ho actually yan eh. Pinawalang sala, pagpapabanal at glorification. Kaluwalhatian. So, nandun lahat sa talata. Napansin niyo po? You have been set free from sin. Okay? That's the same way as you are justified. Ano po? You are declared righteous. Sa pamamagitan ng Panginoon sa kanyang pagiging matuwid. Ano po?
At, ang sabi dito, the fruit you get leads to sanctification. Pagpapabanal sa kasalukuyan. Ito yung present tense natin, mga kapatid. Para masabi nating fruitful labor, are you living with a sanctified life? And its end, eternal life, glorification. Okay? Kaya sabi dyan, is action fruit. It calls for action. Of course, that's why, sabi nga, fruitful labor. Wala naman hong masasabing fruitful na nakamangla ka lang. Nakatingin ka lang. Nakatunganga ka lang. Alam mo nang may kailangan gawin, wala kang ginagawa. Alam mo may ganitong pangangailangan, wala tayong ginagawa. You're just, sabi nga, a spectator. Para ka lang nanonood sa Netflix. Pero bahagi ka ng pelikula. Okay? Isa ka sa cast. But you're cast out. Isa ka sa cast, isa ka sa staff ng production, pero ang damdamin mo para kang audience, para kang moviegoer. So hindi dapat ganun. Okay, not only sanctification, also offering of money. Nako, pera, pastor. Baka kung saan tayo mapasuot. Ganun ba yon? Philippians 4:16. Ano po sabi dito? Philippians 4:16. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again, not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. So binanggit po ni Paul yung fruit. Ang konteksto dito is yung generosity ng mga taga-Filipo sa kanya. Kaya hindi ko totoo yung halimbawa ay spiritual lang tayo. So, kailangan din po. Sabi niyan. So, materially, may kailangan din si Paul. We know that. Isa ho sa ating covenant sa Panginoon is tayo maging instrumento niya sa pagpapala, sa material na bagay. Kaya meron po tayong pagbibigay, pagbabalik ng ikapu, na sinasabi ng iba ay wala daw sa Biblia. Wala daw sa New Testament. Okay? So ano po sabi niya? Not that I seek the gift. So maliwanag po sinabi ni Paul, hindi ko sinisik yung kung anong ibibigay nyo. But ang sabi niya, I seek the fruit that increases. Yung damdamin. Yung katapatan. Yung generosity. Bunga ng pananampalataya. Kaya masarap ho, mga kapatid, maglingkod sa Panginoon. Pero sometimes, sabi nga, sumasagi sa isip natin, ang iba't ibang mga challenges at nakakaapekto ito sa kung paano natin suportahan ang gawain. But ano po sabi ni Paul dito? The fruit that increases to your credit, and that is your fruit, sabi nga, ng pagbibigay. Para sa Panginoon. Okay? Yan po ang ating maging mindset. Yung pagbibigay natin sa Panginoon. Kung meron man tayong iaabot sa tao, nakasama natin sa gawain, yan ay sa Panginoon din. Hindi lang para dun sa tao. Salamat sa Diyos. Sabi nga, at tayo po ay ginagamit ng Panginoon. Pero ang maging mindset po natin, pag tayo po ay nagbibigay, sa Panginoon din yan. Kasi itong mga taong ito na ginagamit ng Diyos para sa atin. Kaya para ma-motivate ho tayo na maging part ho ng fruitful labor. Okay? And offering of praise. Offering of praise in Hebrews 13 verse 15. Okay, sabi po dyan, through Him then, let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that acknowledge His name. So, nabanggit muli yung salitang fruit, but in this case, the fruit of lips.
that acknowledge His name. Not lip service. Always mentioning the name of God. Madalas mong binabanggit ang pangalan ng Diyos, pero wala sa puso ang pagpupuri sa Diyos. Wala sa puso ang pagsamba sa Diyos. Wala sa puso ang pagsunod sa Diyos. That is not fruit. Sabi nga, it is not a labor which is fruitful. It's not the fruit of lips, sabi nga, that acknowledges the name of God. Kaya sa ating worship, sa ating gawain, ito ho is a day of sacrifice para sa atin. And this is a sacrifice of praise from the heart, not from the lips only. Diba? Kung ano ang nasa puso, siyang lumalabas sa ating mga labi. Amen? So yun po ang tatlong action fruits. Makikita po natin. Sanctification, offering of money, and offering of praise. Make our lips, sabi nga, filled with praise. Not with pride. Sana ang laman lagi ng ating mga labi ay pagpupuri, hindi pagmamayabang. And number 3 is first fruit. So ano po yung first fruit? New converts. So ano pong indikasyon? Isa din sa tinatawag nating spiritual fruit is bunga ng iyong paglilingkod sa Diyos. Okay? May mga taong nakakilala sa Diyos sa pamamagitan ng iyong fruitful labor. Yan din pong isang katotohanan na sinasabi po ng Biblia. So from Romans 16, verse 15. So ito po ang sabi ni Paul. Ano po? Romans 16:15. Dulo ho ng Romans. Greetings po ito actually. Greet Philologus, Julia, Nereus, and his sister, and Olympus, and all the saints who are with them. So yung pong saints, mga kapatid, ang ginamit po dyan is actually first fruit. Okay? First fruit. Brothers, ano po? So doon po sa sinundan pong verse, ano po? So the brothers who are with them, and then all the saints who are with them. So sa ibang translation po, ang ginamit diyan is first fruit. Ang ibig sabihin po is new converts o bagong mananampalataya. So mayroon po mga taong ginamit nung panahon po ni Apostle Paul para makakilala sila at sila po yung tinatawag na first fruit. Maging first fruit po ni Paul, first fruit ni Timothy, okay? Dahil po sa fruitful labor po ni Pablo. Di ba? Para po ipangaral ang mabuting balita. Kaya that means fruitful labor necessitates your attitude, your action, and your first fruit. Masasabi lamang natin na yung labor natin sa Panginoon, your work of the Lord is a fruitful one pag meron na tayong nadala. Ano po? Pag may nadala na tayong kaluluwa sa Panginoon. So, isa yan sa hamon sa atin. Sa ilang taon na po nating naglilingkod sa Diyos, ilan na ho ang ating nadala? O nadala na sa atin? Nadala na, naghintay, sabi nga, naghintay ng pagkatagal-tagal ay wala hong lumabas ni isang salita mula sa atin patungkol sa Panginoon. Nadala na, nahila na sa iba. Ang masakla pa ay relihiyon. Hindi gospel ng Panginoon ang pinakinggan. Di po ba? So isa yan sa challenge po sa atin, mga kapatid. Spiritual fruit. Masasabi natin our labor, our toil in the Lord is fruitful through our attitudes, our actions, and yung tinatawag nating first fruit.
Kung ilan na mga taong nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan natin. Okay? What you are as a Christian, consequently, will reflect in your actions. And you will pass it to the people who would become your first fruit in Christ. Isang malungkot na katotohanan po dito, na-adapt ho ng mga first fruits kung ano yung character nung nagsishare ng gospel. Bakit ko sinabing sadly? Paano kung masama ang ugali nung nag-evangelize? Paano kung mayabang yung nag-evangelize? So yung first fruit, magiging mayabang din. Ano? Kung walang pakundangan yung nag-share ng gospel, magiging walang pakundangan din yung maging first fruit niya. Kaya, beware, brothers and sisters. Ingatan po natin ang ating patotoo. Sikapin ho natin sa biyaya tulong ng Diyos na ang halimbawa ni Kristo ang tularan nila sa atin. At may makita sila na halimbawa ni Kristo sa atin. Okay? So yun po ang tatlong mahalagang katotohanan about a life that labors for Christ. Ano po? Buhay na nagpapagal para sa Panginoon, that is a fruitful labor operated by God, a fruitful labor ordained by God, and a fruitful labor empowered by the Holy Spirit. So, mga kapatid, patuloy tayong lumapit sa Diyos at maging instrumento niya upang marami pang kaluluwa ang makakilala sa Kanya. At ang pagkakilala nila is, kumbaga, yung buhay natin nagre-reflect. Reflection ho ng sa Panginoon para ito din ang kanilang tutularan. Hindi ho kung ano yung dala ng ating kasalanan o ng pagiging laman ho natin, siyang maa-adapt din nila pag sila'y nakakilala sa Panginoon. Malaking problema. At malaki ho ang pananagutan na nagturo. At nagbahagi po ng salita ng Diyos. Kaya isa din babala para po sa atin at the same time. At challenge po tayo na mas maging committed ho tayo at mas maging masipag ho tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. So that is number 3. Kaya isa sa buhay na worth living is the opportunity that we have every Sunday, every day, every Wednesday, every time para ipaglingkod natin sa Panginoon. So next, number 4 po, next Sunday po ito, is a life that suffers for Christ. Nagtitiis para sa Panginoon. Nagtitiis ka ngayon, magtitiis pa rin tayo sa susunod. Hanggang sa susunod na linggo po, magtitiis po tayo, biyaya po ng Panginoon. Okay? So that is number 4, a life that suffers for Christ sa susunod po na linggo. Biyaya po ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong salita. Salamat po sa patuloy niyo pong pagpapaalala sa amin na bilang kami ay nasa iyo, dala namin ang pagkakataong makapaglingkod at maging mabunga ang paglilingkod po namin ito sa pamamagitan po ng aming bunga ng Espiritu, ng aming pong mga kilos, Panginoon, mula po sa Espiritu, and kung ilan po ang mga tao na ang nabahaginan po namin ng mabuting balita at sumunod din po sa iyo. Kaya, O Diyos, patuloy niyo pong hawakan ang bawat isa po sa amin, maging aktibo kami sa gawain at patuloy kaming maging living testimony para po sa mga taong wala pa po sa iyo. Purihin ka sa lahat ng ito. Salamat po sa pagpapaalala po ninyo ito sa pangalan ng iyo pong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.